Ako si Hilda at ang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 90 sa isang lugar sa South Cotabato. Nakatira kami sa isang barangay na nasa 1 oras sa biyahe papuntang bayan ng Jensan. Nag-aaral ako sa kolehiyo ng mga panahong ito at nasa 2nd baitang pa lamang sa kurso ng pagiging guro. At dahil malayo kami sa bayan kaya napilitan ako mangupahan. Umuwi na lamang ako tuwing Biyernes ng hapon at bumabalik naman tuwing Linggo ng hapon. Dahil sa nag-aaral, ay hindi maiiwasan na magkaroon ng bagong kakilala at kaibigan. At syempre, gumagala na rin kung saan kapag walang pasok. Dahil sa ganitong gawain naming magkakaibigan, nakaranas kami ng nakakapanindig balahibong karanasan. Sa mga lugar na aming pinupuntahan, palagi kong nakakasama ang mga kaibigan ko na sina Luna, Binoy, April at Andy. Sina Binoy at April ay magkasintahan, kaya hindi mapaghiwalay kahit saan man kami pumunta. Talo pang kambalto ko, gawa ng palagi silang magkadikit, na siyang laging tukso sa kanilang dalawa. Ganun pa man ay lagi namin silang pinapayuhan na dahan-dahan lamang muna sa masyadong pagseryoso sa relasyon. Dapat ay inuuna muna ng pag-aaral para hindi masayang ang paghihirap ng kanilang mga gulang. Palagi namang sinasagot ni April sa amin na nag-aaral sila mabuti. Kaya hinahayaan na lamang namin sila. Kahit na mahinala na kami na napapabayaan na ni April ang kanyang pag-aaral noon. Isang araw, dumating ang nanay ni April sa inuupahan naming bahay. Nagtanong ito kung may alam ba kami sa kung saan pumupunta ang kanyang anak. Madalang na lamang kasi ito kung umuwi sa kanila. Hindi ito umuupa gaya namin. Nasa bayan lamang din ang bahay ni April kaya alam namin na nasa 15 minuto lamang ang biyahe nito bago makarating sa eskwelahan. Pasensya ka na, Nay, ha? Hindi po kasi namin alam. Pero hayaan mo, kakausapin po namin si April. Sana lang makinig siya sa amin. Tumango naman ang ginang. Nagpasalamat sa sinagot ko sa kanya. Pagkatapos ay umuwi na ito. Dahil 10:00 na ng umaga ay hindi pa rin dumarating sa eskwelahan si April. Nagtataka na kami kung ano nga ang nangyari sa kanya. 11:00. Dumating na rin ang lokal kong kaibigan. Dali-dali ko itong tinawag para lumapit sa amin ni Luna. Sa itsura nito nang lumapit sa amin, inakala naming may dinaramdam itong sakit. Namumutla kasi ito, tapos tahimik lang at hindi nagsasalita. Umupo ito sa tabi namin ni Luna, habang naghihintay ng aming guro. Sa pag-upo nito ay kaagad na namin itong napuna. Ayos ka lang ba, April? Bakit parang pasan mo yung mundo? Amoy alak ka pa. Wika dito ni Luna, habang inaamoy yung buhok ni April noon. Nagkwento naman si April na nag-away sila ni Binoy pero inayos din naman nila kaagad. Kaya doon, ikinuwento namin sa kanya na nag-aalala ang kanyang ina. Madalang ka na daw umuwi sa inyo, April. Nag-aalala yung nanay mo sa'yo. Akala niya na paano ka na. Sasagot pa sana si April noon. Pero dumating na kasi ang aming guro. Hanggang sa nakalimutan niya na lamang kung ano ang gusto niyang sabihin. Na mag-uwian na kami sa hapon, nagmadali naman akong makauwi sa bahay na inuupahan ko. Kailangan ko maglaban ng damit noon, lalo na't mga uniforme sa eskwelahan. Kinabukasan, kalahating araw lamang ang pasok namin. Muli, hindi ko nakita si April. Kinahapunan ay umuwi naman ako sa bahay. Linggo na naman ang hapon ako makakabalik sa inuupahan ko noon. Lunes ng umaga, pumasok si April. Tila ba maganda ng itsura niya. Maayos nang muli ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa amin ni Luna na nagkasakit siya noong Biyernes kaya hindi siya nakapasok.
Pero ngayong linggo ay maayos na umano ang kanyang pakiramdam, kaya makakapag-aral na siya ng maayos. Tumango naman kami at nagsabi na mabuti kung ganon. Ilang sandali pa ay lumapit na rin si Binoy sa amin. Kaya ayon, kagaya ng dati ay kambal tugo na naman ang dalawa. Hanggang sa natapos ang unang semester na maayos naming nairaos ang aming pag-aaral. Habang wala pang pasok ay nagtatrabaho muna ako para makaipon kahit konti nun. Pandagdag din sa gastusin ko sa pagbubukas ng pasukan. Ikalawang semester. Huminto ako sa pagtatrabaho para maiayos ko ng aking sarili at makapag-aaral na rin. Magkakasama pa rin kami ni Luna at April. Si Benot naman ay nag-aaral pa rin. May bago kaming kaklase nun. Kakalipat lang nito galing sa ibang eskwelahan. Tanggap naman ng universidad ang mga subject nito kaya walang problema sa kanya. Maganda yung babaeng ito. Makinis ang balat. Sexy ang katawan. Masasabi kong hindi ito nakaranas ng hirap. Elegante ang dating pero hindi namin alam kung bakit mas pinili nitong mag-aral sa pampublikong paaralan. Ganun pa man ay naging maayos ang pakikitungo namin kay Amanda. Madalas itong sumasama sa amin, maging sa pagkain sa karinderya, at minsan ay sa paggala naming apat. Marami sa kaklase naming kalalakihan ang nanliligaw kay Amanda noon pero hindi naman na niya pinapansin ang mga ito. Iniisip ko na siguro ay wala din sa isip ni Amanda magkaroon ng kasintahan pa. Hindi nga naman maganda yun sa pag-aaral. Nakakasira ng konsentrasyon. Pero habang tumatagal, may napapansin kami ni Luna. Madalas na magkatitigan sina Benoy at Amanda. At minsan pa ay nahuli naming magkausap ang dalawa. Tila masinsinan na nag-uusap ang mga ito at hinahawakan pa ni Benoy ang kamay niya. Nagkatinginan na lamang kami ni Luna. Sila Amanda at Benoy naman ay bigla na lamang umaktong normal nang makita kaming nakatingin sa kanila. Napailing na lamang kami ni Luna noon. Nang umagang yon, hindi nakapasok si April. Hinintay namin sa hapon baka makapasok na ito muli. Pero wala pa rin. Sumunod na araw, hindi pa rin ito nakapasok. Sina Amanda at Benoy ay lantaran ng nag-uusap na para bang walang April sa buhay ni Benoy noon. Hindi kami nakatiis ni Luna. Kaya kinausap namin silang dalawa. Tinanong namin noon kung niloloko ba nila si April. Nagulat ako nang sinabi ni Benoy na wala na sila ni April. Pinipilit niya na lamang umano ang sarili niyang huwag itong hiwalayan. Pero hindi niya kaya dahil wala na talaga siyang nararamdaman para sa kaibigan namin. Nung semestral break pa natin kami nagkahiwalay, ayaw pumayag ni April kaya pinilit ko siyang pakisamahan. Kaso wala na talaga eh. Sorry Helda at Luna kung nasaktan ko yung kaibigan niyo. Gusto kong sapakin si Benoy noon. Pero ayaw ko mag-guidance dahil sa problemang wala naman akong kinalaman. Kaya sa halip na magalit, napabuntong hininga na lamang ako at kaagad na umalis noon. Sumunod naman si Luna. Hindi na namin muli pang pinansin si Amanda simula ng araw na yon. Naiinis kami sa isipin at tinuring namin siyang kaibigan. At kay April siya pinakamalapit. Pero ito pa ang nagawa niyang lokohin. Napaispid na lamang ako noon. Napagkasunduan namin na dalawin si April kinabukasan kapag hindi pa rin ito pumasok sa eskwela. Total ay wala naman kaming pasok sa umaga. 2:00 pa naman ng hapon ang klase namin kaya marami kaming oras para madalaw ito. Kinabukasan nga pagkatapos maglaba, umalis na kami ni Luna. Pagdating namin sa kanila, nabutan namin na pinapagalitan si April na magulang nito. Para bang nakagawa ng mali si April noon. Todo mura ng nanay niya. Nagkatinginan kami ni Luna. At pareho ang pumasok sa isip namin dalawa. Baka buntis si April noon. Tila ba nakaramdam kami ng hiya na lumapit sa bahay na mag-anak.
Aalis na lang sana kami kaso lumabas sa bahay nilang kanyang kapatid. Nakita kami. Tinawag nito ang kanyang ina at sinabihan kami nitong pumasok sa kanilang bakuran. Kahit na medyo inis sa mukha ng nanay niya, hinarap pa rin kami ng ginang. Pinapasok kami nito sa bahay nila at tinawag niya si April. Lumabas naman ang kaibigan namin. Maluwag na t-shirt ang suot nito na halatang tinatago ang noon ay maumbok na tiyan niya. Sabi sa iyo, huwag kang pumasok sa relasyon eh. Nakakasira ng kinabukasan yan. O ngayon, ayaw mo kasi makinig sa amin ni Luna eh. Umiiyak kong wika kay April. Mas lalo pang dinagdagan ni Luna nang sabihin nito na si Amanda ang bagong kalandian ni Benoy. Muling tumalak ang nanay. Sasaktan pa sana nito si April pero sinaluko na kaya akong natamaan ng pananampalang ina niya. Naiya naman yung nanay, humingi ng tawad. Pero syempre, naiintindihan ko naman yung nararamdaman niya. Sunod ay nakiusap ako na kung pwede ay huwag saktan ng todo si April. Lalo na't buntis ito. Wala namang nagawa ang ginang kundi ang umiyak na lamang nun. Samantalang si April, galit na galit. Sinabi niyang gusto niyang makausap si Benoy. Sasama siya sa amin pabalik sa eskwelahan. Hindi kami pumayag ni Luna. Sinabihan namin itong manatili na lamang sa kanila at manahimik na. Nawag niya nang dagdagan pa ang kahihiyan na kinakarap niya noon. Napayuko na lamang ito. Mahigit 2 oras kaming nanatili sa bahay nila April kaya kahit papano, naging maayos ito. Alam na namin ang sitwasyon niya. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa inuupahan naming bahay at naghanda na para pumasok sa eskwela. Nakita ko si Amanda at Benoy na magkahawak na yung kamay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at lumapit na ako doon. Sinampal ko yung lalaki. Sinabi kong ang kapal na mukha niyang sirain ang buhay ng kaibigan ko. Pagkatapos buntisin, kumuha pa ng bagong tutuhugin. Na nakakadiri siya. Kilalaking tao pero talo pang higad sa sobrang kati ng katawan. Wala na akong pakialam kung may ibang tao pang nakikinig. Ang gusto ko lang ng araw na yun ay isiwalat ang ginawa niyang pagsira sa buhay ng kaibigan ko. Pero ang mas nakakagulat ay nang malaman namin na si Amanda ang unang nobya ni Benoy. Napilitan itong lumipat ng eskwelahan dahil sa nalaman niyang ginagawa ng nobyo. Sinabi din sa akin ni Amanda na matagal nang hinihiwalayan ni Benoy si April. Pero pumupunta talaga si April sa bahay nila Benoy para magmakaawa sa lalaki na huwag siyang iwanan. Sinabi din ito na minsan na rin nabuntis si April pero nagpalaglag ang babae. Pero sa pangalawang pagkakataon ay hindi na ito nagpalaglag sa pag-aakalang mananatili si Benoy kapag naging ama na ito. Yan yung klase ng lalaki na gusto mo, Amanda? Niloko ka unang beses, tapos 2 beses nakabuntis. Iniwan yung binuntis niya. Bumalik sa'yo. Sa tingin mo kapag pumalya kang magbigay ng tawag ng laman niya, hindi kanya ipagpapalit ulit? Diretso kong wika kay Amanda na siyang nagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Kaagad ko nang niyaya si Luna na umalis na. Tiningnan na lamang niya si Amanda ng mapanuring tingin na paminsan-minsan talagang natural na ugali ng lokal-loko kong kaibigan. Pumasok kami sa klase ng walang imikan. Si Benoy at Amanda naman ay himalang hindi nagkatabi nun. Siguro nag-away din silang dalawa. Nakita ko kung gaano kasama ang titig ng lalaki sa amin ni Luna. Pero hindi na lamang namin ito pinansin pa. Dahil 2 subject lamang ang klase namin ng hapon na yon, maaga kaming nakauwi. Hindi namin inaasahan na nasa labas pala si April at hinihintay nito si Amanda at Benoy. Nang makita nito si Amanda, dali-dali niya itong sinugod at sinabunutan habang pinagsasalitaan ng hindi magandang salita. Dahil sa gulat ni Amanda at marami din itong dalang aklat, hindi ito kaagad nakagante sa kanya.
Samantalang kami naman ni Luna ay inabot pa ng ilang segundo bago namin naawat si April. Pero ayaw. Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang lakas niya. Maya-maya'y hinablot ni Benoy si April at pabagsak na tinulak sa tabi. Napahiyaw na lamang si April nang tumama siya sa bato. Kaagad ko itong sinaklolohan at ipinasok muna sa bahay na aming inuupahan. Humahagulgol ang kaibigan ko. Sinasabihan kong tama na sa pag-iyak pero ayaw talaga. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang itong sinapak ni Luna. Napatigil naman si April nun at napatingin dito kay Luna. Pinag-aaral ka ng magulang mo para makapagtapos ka at magkaroon ng magandang kinabukasan, April. Hindi para maging engot at desperado sa lalaki na wala namang pakialam sa'yo. Muling humagulgol ng iyak si April. Kaya't pinasok na muna namin siya sa silid naming dalawa ni Luna. At doon na muna pinanatili dahil nakakahiya ang nangyari sa kung manatili siya sa sala. Nang makapasok sa kwarto, ipinagtapat niya na sa amin na ikalawang pinagbubuntis niya na ngayon. Pero nung una nakunan siya, hindi dahil kagustuhan niyang ipalaglag ang bata. Pinainom umano siya ni Benoy ng palamig na may pampatulog. Nakatulog siya at nang magising siya ay nasa klinika na ito at wala na ang kanyang anak. Ayon sa kanya, yun ang dahilan kung bakit napabayaan na niya ang kanyang pag-aaral. Pero dahil sa pinayuhan namin siya kaya tinanggap niya na lamang ang nangyari noon. Humingi ng tawad sa kanya si Benoy. Muli niya umano itong pinatawad. Hanggang sa nabuntis siya nitong muli. Pero gusto ulit ipalaglag ni Benoy ang bata. Mas pinili ni April na makipaghiwalay dito at inamin na lamang niya sa magulang niya ang nangyari. Kaya ayon, hindi na siya nakapag-aral pa. Hindi nagtagal, kumalma si April at nakatulog noon. Pasado 6:00 na ng gabi nang ginising ko ito para makauwi na at baka nag-aalala na ang kanyang ina. Nagreklamo si April na masakit ang kanyang tiyan. Tinanong namin siya kung gusto niya bang dalhin namin siya sa ospital pero hindi naman ito pumayag. Sinamahan na lamang namin ito pauwi sa kanila. Hindi na kami nagtagal pa nang mahatid namin si April. Malapit nang gumabi at hindi na kami makakapasok sa bahay kapag inabot kami ng 8:00 sa labas. Kinabukasan, si Benoy pang galit gawa ng ayon sa kanya. Hindi namin inawit ang kaibigan namin kaya nasaktan si Amanda. Sinabi pa nitong humanda umano si April dahil magdidemanda si Amanda sa pananakit niya dito. Kaya sa galit ni Luna, nasagot niya ito ng, "Ikaw yung humanda, Benoy. Sa ginawa mong paglaglag ng anak niyo ni April, ikaw yung ididemanda niya. Kayong dalawa ni Amanda." Doon ay hindi nakasagot si Benoy. Hindi na lamang namin pinansin ng lalaki ng araw na yon. Si Amanda naman ay pumasok pa rin pero iba nang sinasama nito. Hindi na namin yan pinansin pa. Kinahapunan ay bumalik kami sa bahay nila April para malaman na ang kanyang kalagayan. Pero ganun na lamang ang lungkot na naramdaman namin. Na sa ikalawang pagkakataon, nakunan nito si April. Kinausap namin ito na bumalik na lamang sa pag-aaral. Na pwede niyang idemanda si Benoy at Amanda kung gusto niya. Pero tila ba wala sa sarili si April nang sinabi niyang hindi siya papayag na api-apihin na lamang siya ng kung sino man dahil may kakayahan naman siyang lumaban ng higit pa. Kaya nga dapat idemanda mo sila, di ba? Tanong ko. Pero sumagot ito ng wala umanong mangyayaring demanda. Mapera umano sila, Amanda. Kayang-kaya umano nilang tapatan at maibasura ang mga demanda nito ni April sa kanila. Tinanong niya ako kung may gagawin kami ni Luna sa Biyernes ng gabi. Sabi ko, kailangan kong umuwi sa Biyernes ng hapon. Muli ako nitong tinanong kung saan ako nakatira. Nang sabihin ko ang lugar, ngumisi ito.
Sinabi niyang sa lugar din na inuuwian ko nakatira ang kapatid ng kanyang lola. At ang pangalan nito, Nanay Dalin. Nagulat ako nang binanggit niya ang pangalan ni Nanay Dalin. Kilala ang matandang yon sa amin na isang mangkukulam. Hindi ko inakala na kamag-anak pala yun ni April. Tinanong ko ito kung anong binabalak niyang gawin. Pero hindi na ito sumagot pa. Sinabi na lamang nito na sasabay na siya sa akin sa Biyernes ng hapon. Sinamahan ako ng kapatid kong si Kuya Reno sa paghatid kay April. Doon ko lang nalaman na magkaibigan pala si Kuya at ang apo ni Nanay Dalin na si Damas noon. Kaya ayon, pagdating namin sa lugar nagkwentuhan pang dalawa. Wala naman yun sa akin dahil sa kasama ko naman si April. Tinanong din ako ni Nanay Dalin kung ano ang nangyari sa kanyang apo. Doon ay sinalaysay ko naman sa ginang ang mga napagdaanan ni April. Naawa naman ito kay April noon. Ganun pa man, hindi nito nagustuhan ang pagpapabaya ni April sa kanyang pag-aaral dahil lamang sa lalaki. Pero ayon sa ginang, ang hindi katanggap-tanggap ay ang pagkitilas sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang apo. Lalo na at para sa kanila, biyaya ang turing sa unang pagbubuntis ng isang babae, lalo na sa kanilang lahi. Hindi ko naman naintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Tumango na lamang ako. Tinanong naman ako nito kung kaklase din ba namin ang lalaki. Opo, magkaklase kami kaya alam din namin yung kalokohang ginagawa niya. Matapos makapag-usap si Kuya at yung anak ni Nanay Dalin, nagpaalam na kami sa kanila na uuwi na. Inihatid pa kami nito hanggang sa may labasan ng kakahuyan. Pinadalan kami ng gulay ni Nanay Dalin na siyang pinagpasalamat naman namin noon. Pagdating namin sa bahay, tinanong kami ni tatay kung saan kami nanggaling. Sinabi naman naming inihatid namin yung kaklase ko na apo ni Nanay Dalin noon. Nagulat naman si tatay. Tinanong niya kung anong nangyari sa kaklase ko. Alam ko na masyadong personal ang nangyari kay April pero ayaw ko rin naman na magsinungaling kay tatay noon. Kaya habang kumakain ng hapunan, napagpasyan kong ikwento sa kanila kung ano ang nangyari sa loob ng isang linggo. Kinabukasan ng umaga, pumunta si April sa bahay. Tinanong ko naman siya kung bakit siya naroroon. Kung uuwi na ba siya sa kanila. Sinabi nito na hindi pa. Sasabay na lamang umano siya sa akin linggo ng hapon. Mas natuwa ako gawa ng sinabi niyang babalik na siyang muli sa kanyang pag-aaral. Gusto niya umanong tapusin ang pagiging guro na hindi niya bibiguin ng kanyang magulang. Araw ng linggo, bumaba kami ni April ng bundok. Naging maaliwalas ng itsura nito. Hindi ko alam kung napangaralan ba ito ni Nanay Dalin na maayos pero ay nga, parang natuwa talaga doon si April. Dali-dali naman akong naghanda ng hapunan pagdating ko sa inuupahan naming bahay. Kinabukasan maaga pa lang, nasa inuupahang bahay na namin si April noon. Magaang-magaan ang aura niya ng araw na yon, na tila ba lahat ng paghihirap na dinadala niya nawala na. Sa pagpasok namin sa paaralan ay naroroon na sina Benoy at Amanda. Nakita sila ni April pero hindi na niya pinansin pa mga ito. Katanghali ang tapat. Nakita naming bigla na lamang namutla si Amanda. Samantalang si Benoy naman ay panay ang pangangati ng katawan. Tila ba hindi ito natigil sa pagkamot nun. Kinabukasan, hindi na nakapasok si Amanda at Benoy. Ang akala namin ay simpleng sakit lamang ang dumapo sa kanilang dalawa. Pero sumapit na lamang ang Biyernes nun. Hindi talaga sila sumipot. Samantalang si April naman ay masaya na sa pagpasok araw-araw. Biyernes ng hapon, umuwi ako sa amin. Muling sumama sa akin si April. Pupunta niya na naman ang kanyang Nanay Dalin. Pagkatapos noon, hinatid na naman namin ni Kuya Damas si April. Pagdating namin sa bahay ni Nanay Dalin,
Masaya naman kami nitong sinalubong at ang unang tanong nito kay April ay ang mga katagang, "Ano apo, masaya ka na ba?" Nakangiti naman si April habang walang kiming yumakap sa matanda. Napatingin ako kay April. Pilit kong iniintindi ang mga pinapahiwatig ng kanyang mga kilos noon. Maya-maya tinawag ako ng kanyang nanay Dalin. Kinausap na manatili na muna kami dahil may sasabihin siya sa akin noon. Nakisali na rin sa amin si Kuya Damas at ang kaibigan nito. Doon ay sinabi sa amin ni Nanay Dalin na kinulam niya umano ang magkasintahan, si Amanda at Benoy. Nang marinig ko ang sinabi na yun ni Nanay Dalin, napatitig ako bigla kay April. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya yun sa lalaking mahal na mahal niya. Tinanong ko si April kung paano pag nalaman nila na kinulam sila at si April ang may gawa nun. Ayon naman kay Nanay Dalin, hindi umano naniniwala sa kulam ang pamilya nila Amanda. Hindi umano naniniwala ang mga ito sa albularyo. Mauubos na lamang umano ang pera nila na hindi gagaling ang kanilang mga anak. Hindi umano sila papatay ni Nanay Dalin. Aalisin lamang niya umano ang sakit nila paminsan-minsan. Pero sisiguraduhin niya umano na wala ng babae o lalaki na magkakagusto sa dalawa. Napaawang na lamang ako ng bibig sa sinabi nito. Halos wala akong masabi. Hindi kayang iproseso ng isip ko mga sinabi nila sa akin. Pero wala naman akong magagawa kundi ang sarilinin na lamang kung ano ang mga nalaman ko na ginawa ni April at ng kanyang Nanay Dalin. Pagkatapos ko makapangako sa kanila na hindi ako magkikwento sa kung kanino, nagpaalam na kami ni Kuya. Si April naman ay hinawakan pa ang kamay ko bago ako umalis at kumisip pa ito ng tila ba may pagbabanta kahit na nagpapasalamat ito sa akin. Kaya doon, mismo ay sinabihan ko siya ng, "Kaibigan kita April, alam mong kasanggama ako sa lahat ng bagay. Pero alam mo rin na hindi ko kukonsintin yung mga kamalian na ginagawa mo. Hindi ako perpektong tao. Marami din akong mali pero isa lang masasabi ko sa'yo, na yung pagkakamali, hindi maitatama ng isa pang mali." Sa mga sinabi kong yon, alam kong nakikinig din ang kanyang Nanay Dalin. Habang naglalakad pa uwi ay nanginginig ang kalamnan ko sa mga nalaman. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Nagagalit ako sa ginawa ni April na paghiganti. Pero kahit papano, hindi ko din siya masisi. Isa pa, pakiramdam ko, isa ako sa naging dahilan ng paghihirap ngayon ni Amanda at Benoy. Dahil may alam ako na si April ang nagpakulam sa kanila. Pangatlo, ay ang pagsisisi na sana ay hindi ko na lamang nalaman kung ano man ang ginawa ni April. Para kahit papano'y mananatili pa rin akong inosente sa kung ano man ang kanilang ginagawa nun. Ganun pa man, nangyari ng lahat at wala na akong magagawa pa doon. Lunes, pasukan na muli. Malapit na ang pagkuha namin ng pagsusulit. Dumating ang magulang ng dalawa, sina Benoy at Amanda. Nagbigay alam ang mga ito sa aming guro na hindi na makakapasok ang dalawa. Nagkaroon ng mga ito ng sakit na hindi nila maintindihan dahil hindi rin kayang ipaliwanag ng mga doktor. Nagpaabot naman ng simpatya ang aming mga guro. Maging kami mga mag-aaral din. Nakita naman ng ina ni Benoy si April noon. Nilapitan niya ito habang kami ni Luna. Nakatingin lamang sa kanila. Narinig namin ang paghingi ng tawad ng ina ni Benoy kay April sa lahat ng nangyari. Nakita naman namin kay April na tila ba wala na itong pakialam. Pero sumagot pa rin ito sa nanay ni Benoy ng, "Okay lang. Tapos na yon. Mag-ingat na lamang si Benoy palagi." Kasunod nito ay ang pagtapik sa kanya ng ginang sa balikat. Kagad na rin itong umalis pero nakita naming pinahiran ni April ng panyo ang parte ng balikat niya
na may tapik ng ginang nun. Kaagad itong ngumisi na tila ba nakakaloko. Parang malayo na ito sa April na nakilala namin nun. Yung dating mabait at tila ba hindi makabasag pinggan. Ganun pa man ay hinayaan na lamang namin ito. Nakapagtapos kami ng ikalawang baitang sa kolehiyo. At dahil sa tapos na ang pasukan, nagtanong si Luna sa akin kung pwede ba siyang magbakasyon sa lugar namin kahit 1 linggo lang. Pumayag ako. At dahil nasanay na ako na nagdadala ng kaibigan ko sa bahay namin at nananatili sila sa bahay kaya sinama ko na agad si Luna. Kahit hindi pa ako nakapagpaalam kina nanay at tatay. Nang dumating ako sa amin kasama si Luna, wala namang naging problema. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang balita na naghihintay sa aming pagdating. Sinabi sa amin ni tatay na unang umakyat sa lugar si April. Sinabi na tatay na ng araw ng huling pasok, pumunta si April sa lugar namin at nakasuot pa ito ng uniforme. Kinagabihan ay may narinig silang may dumaan umano sa labas ng bakuran namin kung saan nagsisilbing daanan ng mga tao papasok sa loobang sitio, kung saan doon naman ang daanan papunta sa bahay nila Nanay Dalin. Kinabukasan, nabalitaan na lamang nila na sinunog ng mga hindi kilalang tao ang bahay nila Nanay Dalin at hindi na nila nakita pa ang mga nakatira sa bahay na yon. Tila ba nanindig ang mga balahibo ko sa batok at sa braso nang marinig ko ang mga kwento ni tatay. Pero bigla na lamang din pumasok sa isip ko na hindi kaya ang mga magulang ni Binoy ang may kagagawan. Ganun pa man ay wala kaming pruweba. Kaya mas pinili na lamang namin ang manahimik sa mga nangyari. Pero ang hindi ko inaasahan, Sir Seth, yung pagkakaroon ng gusto nila Luna at Kuya Damas sa isa't isa habang nagbabakasyon ito sa amin. Pangyayari na hindi inaasahan pero hindi din naman namin tinutulan. Nang muling magpasukan, wala na kaming narinig pa na balita kung ano ang nangyari kay April. Sinubukan naming dalawin ito sa kanila, pero ayon sa kanilang kapitbahay, lumipat na daw ang mag-anak ng tirahan sa malayong lugar. Kung saan man yon, hindi na nila sinabi pa. Sabay kaming nakapagtapos ni Luna sa kolehiyo. Ang pinagkaiba lang, buntis na siya ng anak nila ni Kuya. Samantalang ako, graduate nang wala pa ring nobyo.